Alam mo ba kung ano ang pinaka-common na dahilan kung bakit ang mga negosyo sa Pilipinas nalulugi? It's not because of the lack of capital. You know what? Hindi rin dahil tamad sila. Obviously, kaya nga sila nagnegosyo dahil meron niyang pangarap. But nalulugi sila simply because hindi bumibili yung customer sa business nila. At kahit anong diskarte, bumomba sila sa FB ads, kung ano-ano ng technique at strategy ang ginagawa, pero hindi pa rin bumebenta. Merong culprit ito. Alam mo ang problema, the root cause is that the product or the service doesn't have value. Masakit, di ba? Kasi binuhos mo na lahat ng pera, nag-hire na ng tao, lahat na ng kung ano-anong panalangin ibinigay na. Tapos ang problema pala, yung mismong produkto o serbisyo na ibuhos mo na lahat, hindi gumana. At alam mo ba, you don't need to completely stop your business or change your product entirely. Ang kailangan mo, maging clear sa value ng produkto o serbisyong ino-offer mo. At siya nga pala, my name is Mix Jose. I am the CEO of the Sign Off Corporation and the founder of the MIX Institute of Business and Leadership. And for the past years, I have worked with thousands of entrepreneurs here in the Philippines. Mula sari-sari store owners to multiple industries and multiple types of businesses across the years. And I am also attending the top business school in the Philippines, pursuing my Master's in Business Administration at the Asian Institute of Management. I'm also the man behind Sign Off Publishing, wherein we have released multiple best-selling books and also engaged in the skincare industry at Her Choice PH. And if I can sum up yung mga lessons na naituro ko sa mga business owners na nagpasabog ng negosyo nila, ito yun, value creation. Pero teka, sanglit, paano mo malalaman ngayon kung meron talagang value yung produkto na ino-offer mo? At kung meron man, paano mo ito mapaparamdam sa customer mo na hindi ka nagmumukhang desperado, parang pinipilit mo yung value ng produkto mo? Tara, himayin natin. Yes, inaaral namin to sa AIM, tong value creation na to. Pero you know what? Hindi ito pang huge corporations lang. Hindi ito just a business term. Importante ito sa iyo bilang negosyante. In simple words, value creation is about solving a problem in your customer's life in a way that they can clearly understand and they can deeply feel. Ngayon, kung wala kang sinosolve, walang value yung ginagawa mo. At kung may solusyon ka nga, pero hindi nila ramdam, ibig sabihin, wala pa ring value yung ino-offer mo. Ito bigyan kita na example. Merong kaming estudyante dati, nagbebenta ng homemade cookies. Iniisip niya, lahat ng cookie seller sa merkado, kalaban niya. Nung tinanong ko, para kanino ba itong produkto talaga na ginawa mo? Sabi niya, para sa lahat. So ngayon, ayun yung problema. Binago namin, bigyan kita additional tip Bakit nga ba ayun yung problema? O pag-isipan mo to, kung ang merkado mo lahat, sino ang mananalo dyan? Yung pinakamura. If masa ang target at hindi specific, then dapat meron kang tinatawag sa economics na presenta ni Michael Porter na tinatawag na Michael Porter's competitive strategy. At anong ibig sabihin nito? Ang negosyo na nakikipaglaban sa masa, sa merkado, na napakadaming tao, ibig sabihin hindi pang mayaman, hindi pang specific na tao, para sa lahat. Ang nananalo dito yung pinakamura. Kaya ng tanong, if you are just starting out as a business owner, meron ka bang kapital para makalaban on a national scale sa pamurahan? Kung hindi mo kaya yan, o bakit ka magko-compete sa merkado na pamurahan ang labanan? Sa nag-uumpisang negosyante, mas afford mo na maging specific or niche down. Malinaw kung sino yung binibentahan. Pero alam mong ginawa namin, sabi ko, sige, naka-offer to sa lahat. Ang gawin natin, mamili tayo ng specific na tao. Ang ginawa namin, pinalitan namin yung ingredients para magkaroon siya ng calming effect. Cookies siya, pero ang function niya kapag ang nanay nai-stress na, marami nang ginagawa masyado at napapagod, maaaring itong cookies na to makatulong sa stress relief. Nagde-dessert ka na, nakakapagpakalma pa yung cookies niya. So pinalitan namin yung selling point niya na pinakamura, na masarap na cookies, pinalitan namin. Ngayon, ito ay pang-relax, pang-pasaya, pampakalma ng mga nanay na nai-stress na sa kanilang roles, doing so many things sa bahay nila. Ayun, tapos ang laban. From struggling sa sales, sold out na siya ngayon parate. So ngayon, para na pagtatagpi-tagpi na natin, dapat may solution, dapat clear.
Pero paano kung yung solution na naisip mo na sa tingin mo valuable, hindi pala valuable para sa customers mo? Alam mo, ayan yung blind spot na maraming business owners. So paano mo ngayon i-check? O tara, tuklasin natin para hindi ka na magkaroon ng ganitong klaseng pagkakamali. Panibagong term na naman to, and now you will learn and become more proficient in your skill and your fundamentals as a business owner. So pag-usapan natin, actual value versus perceived value. I-define muna natin para maging mahusay kang negosyante. Unang-una, actual value. Ito yung totoong kagandahan ng iyong produkto. Kung ano nagagawa niya, features plus benefits combined, ito yung actual na kalidad at value ng produkto mo. So maganda yung produktong ginawa mo, valuable. Pero kung hindi ito mararamdaman ng customer mo at hindi ito magka-translate sa kanila na, uy, kailangan ko yan, walang kwenta yung value, hindi pa rin bebenta. Pero kaya iisipin mo, bakit yung ibang produkto naman walang value pero pumapatok? O dito tayo ngayon sa pangalawang definisyon. Kasi kung iisipin mo, high quality naman yung produkto ng iba, di ba? Pero bagsak yung benta, ibig sabihin hindi actual value lang ang basehan. Because ito, ready ka na sa pagbabago ng buhay mo. Life change in this video at lagi mong aabangan ito sa mga videos ng MIX Institute of Business and Leadership. What wins is not always the best product, but the best understood product. So if maiintindihan ng customer mo yung produkto ng malinaw na malinaw, tapos mag-i-invest ka ng iyong oras sa pagpapaganda ng produkto at serbisyo mo, diyan mananalo ang business mo. Your product must be clearly understood. O ganito, isipin mo yung negosyo mo para maintindihan mo talaga. Ang negosyo mo parang gamot yan. Sobrang effective ng gamot mo. Pero kung hindi nila naiintindihan na para sa ubo yan, ba't nila bibilin? Ang unang punta ng customer sa butika, sasabihin yan, kailangan ko po ng para sa ubo. Kung hindi malinaw yung produkto mo na para sa ubo yan, kahit pinaka-effective sa mundo yan, walang bibili. Clarity must come first. Value is important, but without clarity, walang kwenta yung value mo. Kaya nga diba sa ads, kapag sa sipon, BioFlu. Kapag sa kuubo, Solmux, malinaw na malinaw. Straight to the point, hindi ba? From problem to solution. And that is also how you should communicate as a business owner, di ba? And your entire team should communicate this very, very well into your customers. So itong gagawin mo pagkatapos mo mapanood yung video na to, dahil dito sa MIX Institute, magbibigay ako sa iyo parati ng pabaon at assignment para diretso sa practical use ang iyong natutunan sa video na ito. Tatanungin mo ngayon yung sarili mo at saka yung customers mo pagkatapos mo mapanood to. Number 1, kausapin mo customer, ano ang problemang sinusolusyonan ng negosyo ko sa buhay nila? Kung masasagot nila ng malinaw yan, ibig sabihin, panalo yung ginagawa ko. Kung makakaipon ka ng at least 3 problema sa mga sagot nila na nagre-recur, then at least, ibig sabihin, malinaw kung ano yung value at yung messaging at yung solution na ino-offer ng business mo. For example, car wash. Kung mausap ka ng customer, ano yung problemang sinusolusyonan ko sa'yo? Ang sabi niya, una-una, karamihan ng car wash mainit. Sa'yo merong lounge, may aircon. Pangalawa, mabilis yung car wash mo. Mga 20 minutes lang, malinis, tapos. Number 3, yung pila na ma-manage ng maayos, hindi sobrang tagal ng queuing time. Ibig sabihin, pag pumunta ako dyan, linis agad yung kotse ko. Kapag meron kang 3 ganyan na nagre-recur, at least alam mo na at malinaw na malinaw kung bakit ka pinupuntahan ng tao. So ngayon, sa marketing mo, gagawan mo ng messaging and offer yung bawat isang yan. For example, init na init ka sa car wash mo, o dito ka ngayon sa amin kasi meron kang lounge dito. At natatagalan ka sa car wash mo, o sa amin dito may 30-minute guarantee. Kapag hindi lumabas yung kotse mo within 30 minutes, libre ko na yung car wash mo. Kita mo, strong marketing message sa malinaw na pain, makukonvey mo yung value ng business mo completely. Huwag kang matakot mag-adjust as okay na yan na maging klaro ka sa marketing message mo, maging klaro ka sa value na ino-offer mo, at maging specific ka. Dahil alam mo, kung hindi ka mananalo sa cost, o edi maging specific ka na lang, mas mananalo ang isang negosyo kung meron siyang very clear na target sa value na ino-offer niya. Dahil, according sa study ng Nielsen, yung mga negosyo daw na nagpapakita ng malinaw na value get 60% more sa engagement. Ibig sabihin sa ads, mas makakamura ka kasi malinaw na malinaw sa kanila kung ano yung benefits versus maglilista ka lang ng feature.
For example, 36 gig RAM. O ano ngayon yun? Ang benefit nun, marami kang tabs forever, hindi mauubos yung memory. Ayun yung benefit. So, ibig sabihin, kaya mo manood ng YouTube, Netflix, Disney Plus, sabay-sabay sa Google mo. Hindi mauubos ang memory. Features versus benefits. And that is what works in the Philippine market. So, to summarize, value creation is very important. Huwag mo mamaliitin yan. Kailangan talaga ang produkto mo merong value sa merkado. At kailangan din malinaw sa customer mo kung ano yung value na ino-offer mo. With value clarity, bebenta ka ng madami. Kasi nothing is worse than putting your time, effort, money into marketing, into sales, only to find out na yung produkto mo pala walang value. Ayun ang masakit. So focus your time in the creation of value as you conceptualize your business and be very clear kung ano yung problema na sinusolusyonan ng business mo. If you can translate that into marketing well, magiging matagumpay ang business mo. Dahil ang value creation, to sum it up, hindi ito yung ino-offer mo lang, hindi ito yung product mo lang. Value creation also has to consider if the value is being translated clearly sa customer na nasasatisfy yung needs and wants nila and talagang kailangan nila. When you match that with the right product and the right need, you have a winning business. Dahil tayo bilang negosyante, hindi lang tayo basta nagbebenta, we really have to understand and make sure that our customers are happy. Dahil ito ang pangalawang pagbabago ng buhay mo. When you focus on the value of your products and services, then profit becomes the result and not the goal. And that mindset of really producing value ang magbabago ng buhay mo, magbabago ng negosyo mo, and will set you apart among your competitors. Dahil totoong makakatulong ka sa customer mo. So if you've learned something in this video at the MIX Institute of Business and Leadership, comment down below. I create value. At kung gusto mo pang matuto tungkol sa business mo, all about business administration and its practical use, make sure to like, follow, and subscribe dito sa aming YouTube channel and all our social media platforms. And if you want me and the coaches of the MIX Institute to teach you personally, then you can join our Level Up events. It encompasses all departments sa larangan natin ng pagiging negosyante from operations management, sales, finance, HR, marketing. Lahat yan pinag-uusapan natin. We hold one level up class every month. Minsan marketing, minsan ops management. I hope I can see you there. Let's build better businesses and let's build a better Philippines. My name is Mix Jose and lagi mo tatandaan, kapag may value ka, lagi kang hahanapin.